Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love at career. Matagal nang pinagsasabong ang dalawang bagay na ito. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap ang ma-in love kung wala ka namang pera para alalayan ang relasyon ninyo. Pero pagdating naman sa career, hindi ka rin tuluyang sasaya kung walang taong nagmamahal sa'yo. Ito ang naging dilema ng letter sender natin ngayong araw na si May. Matagal na niyang hinahangad na magkaroon ng matinong love life. Pero kung kailan ito dumating ay saka naman nagbukas ang isang oportunidad para sa isang trabahong mahirap tanggihan. Alin sa dalawa kaya ang pipiliin ni May? Yan ang ating pagkakaabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories. May nalaman po ang itawag ninyo sa akin, 35 years old. Laking lolo at lola po ako dahil bata pa lamang ay hiwalay na ang mga magulang ko. Ayaw po kasi nila lolo at lola sa papa ko dahil galit sila sa kanya matapos nitong itanan si mama kung kailan ay patapos na sana siya sa pag-aaral. Dahil sa nangyari ay hindi na nakapagtapos sa college si mama. Ako po ang naging bunga ng pagtatanan na yon ng magulang ko, Papa Dudut. Dahil walang ama, kinailangan mag-abroad ni mama para masuportahan ang pangangailangan ko. Iniwan niya ako sa pangangalaga nila lolo at lola dahilan para lumaki akong salad sa pagmamahal ng ama't ina. Okay naman po ang naging pagpapalaki sa akin ng lolo at lola ko. Sila ang gumagabay sa akin, nag-alaga at nagmahal. Mga bagay na ang mga magulang ko sana ang nagbibigay. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin maitatanggi na umaasa pa rin akong mabubuo ang pamilya namin balang araw. Pagtanda ko ay sinubukan ko pong hanapin si Papa. Kahit na parang imposible na noong mabuo pa ang pamilya namin ay hindi pa rin nawala sa akin ang pag-asa na baka maibalik pa namin ang dati. Matagal bago ko nahanap si Papa. Sa pagtatanong-tanong ko ay natuntun ko kung saan siya nakatira. At agad po akong nagpakilala sa kanya bilang anak niya. Danny? Ikaw po ba si Danny? Oo, ako nga iha. Anong maitutulong ko sa'yo? May itatanong po sana ako sa inyo. Ngayon lang, wala po ba kayong ibang naramdaman nung nakita niyo ako? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung may naramdaman po kayong lukso ng dugo nung nakita niyo ako. Wala naman. Bakit? Magkadugo ba tayo? Ako po si May. Sinong May? Kilala ba kita? Anak po ako ni Leonor kung naaalala niyo pa po siya. Ikaw yung… Ako nga po. Ako po yung anak niyo kay Leonor. Ikaw yung anak ko? Ako nga po. Ako yung batang iniwan na tinalikuran niyo. Nako, kung ikaw man yung anak ko kay Leonor, hindi kita tinalikuran, iha. Pinaalis ako ng nanay at tatay ni Leonor. Hindi nila ako tinanggap kahit na nagmamahalan kaming dalawa. Hindi kita gustong iwan pero wala kaming laban sa lolo at lola mo. Kaya po umalis kayo. Bata pa ako noon. Hindi pa ako marunong lumaban sa mga karapatan ko noon. Wala naman ako magagawa eh.
kahit gustuhin ko mang manatili. Pero ngayon po ba, kaya niyo na po ba akong ipaglaban? Hindi ko masasagot yan sa ngayon. Kumusta ka? Ang nanay mo, kumusta na siya? Matagal na po kaming hindi nagkikita ni Mama. Nasa ibang bansa siya ngayon nagtatrabaho para sa akin. Ako kung tatanungin niyo kung kumusta ako, lumaki po akong walang magulang. Sorry. Hindi ko po kailangan ng sorry niyo. Kayo po ang kailangan ko pa. Pero hindi yun ganun kadali, anak. Bumalik na po kayo sa amin. Ako makikipag-usap kina lolo't lola. Please iparamdam niyo naman po sa akin kung paano magkaroon ng isang ama. Pasensya na. Gusto ko man pero hindi ko magagawa yung gusto mong mangyari. Bakit po? Wala po ba kayong nararamdaman ni katiting lang na pagmamahal sa akin? Sa akin na sariling dugot laman niyo? May pamilya na ako, May. May asawa na ako. May mga anak na ako. Ano ngayon? Anak niyo rin naman po ako ah. Ayokong masira ang pamilya ko kapag nalaman nilang may anak ako sa labas. Ako? Ako pa yung anak sa labas ngayon? Ako ang panganay niyo pa. Simula nung tinanggalan nila ako ng karapatan sa'yo, kinalimutan ko na rin na may anak ako. Grabe. Ano pong akala niyo sa akin? Tuta na basta-basta niyo na lang iiwan sa kung saan? Hindi ko kasalanan na ganitong kinalabasan nating dalawa. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo ang lolo at lola mo. Dahil silang dahilan kung bakit ka napagkaitan ng ama. Binibigyan ko na po kayo ng chance para magpakaama sa akin. Marami pa po tayong oras. Pwede naman po kayong bumawi eh. Pasensya ka na talaga. Pero mas pipiliin kong pamilya ko kesa sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Tahimik na ang buhay ko. Huwag ka namang gulo. Kung wala ka ng kailangan, aalis na ako. Pa, sandali! Papadudot, simula ng araw na yon ay hindi na ako muling hinarap ni Papa. Hindi ko alam kung dahil ba walang magulang na gumagabay sa akin, kung kaya katulad nila ay maaga rin akong nagkaroon ng pamilya. Ang boyfriend kong si Ken ang naging kagapay ko sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Tuwing malungkot ako ay siya ang nagpapasaya sa akin. Dahil sa pagmamahalan naming dalawa, nakabuo kami ng bata. Pinanindigan naman po niya ako, Papa Dudut. Nung magkaanak ako ay tumira ako sa kanila, kaso sa pagtira ko sa kanilang pamamahay ay doon na nagbago ang ugali ni Ken. Nahilig siya sa pag-inom ng alak kasama ang barkada niya. Nalulong din siya sa sugal. Tuwing pinapagalitan ko si Ken dahil sa kanyang bisyo ay umeeksena kaagad ang biyanang ko para kampihan siya. May tuturing ko pong impyerno ang naging buhay ko sa bahay nila Ken. Pero dahil mahal ko siya ay tiniis ko ang lahat, Papa Dudut. Kahit araw-araw akong binubungangaan ng nanay ni Ken, ay kinikimkim ko lamang ang lahat ng sama ng loob ko. Ipinamukha sa akin ng biyanang ko na kahit may anak na kami ni Ken ay wala pa rin akong karapatan sa kanya dahil hindi naman kami kasal. Ang malala pa ay kinukonsinti pa ng biyanang ko ang mga maling ginagawa ng anak niya. Imbes na tulungan ako sa pag-aalaga ng anak, ay puro barkada lang ang inatupag ni Ken. Nagbubuhay binata pa rin siya kahit na kung tutuusin ay isa na siyang ama. Matapos ang ilang taon ay nagkaroon ulit kami ng anak ni Ken, Papa Dudut. Sa pagkakataong yon ay akala ko ay magbabago na siya. Pero mas lumala pa ang ugali nito. Kahit nasasaktan na ako noon ng nanay niya, ay wala man lang pakialam si Ken. Deserve ko raw lahat ng yon dahil masyado raw akong pakialamera. Papa Dudut, dumating yung araw na hindi ko na kinaya ang lahat. Dala ang dalawa kong anak ay nag-alsabalutang kami sa pamamahay nila Ken matapos malagay sa panganib ang buhay ko sa loob ng kanilang pamamahay. Hoy, May! Ang sarap ng buhay ah! Yung mga anak mo wala pang pananghalian tapos ikaw nakasiting pretty ka lang dyan? Ano, buhay prinsesa? Nagpahinga lang po ako saglit.
Katatapos ko lang kasing labhan yung mga bedsheet tsaka yung mga damit niya po. Kanina ka pang 6:00 naglalaba. Ngayon ka lang natapos? O baka naman binabagalan mo lang talaga mga galaw mo para makaiwas ka sa mga gawaing bahay dito? Hindi naman po. Madami lang po kong nilabhan. Masyado po kasing malalaki yung mga damit niyo na pinalaban niyo eh. Anong gusto mong sabihin? Pinapalabas mo bang mataba ako? Ganon? Hindi po. Kung ayaw mo maglaba, sabihin mo lang. Hindi yung nangiinsulto ka pa dyan. Kaya kong laban mga damit ko. Opo. Oh, ano pang inuupo-upo mo dyan? Maghanda ka na ng pananghalian? Anong hinihintay mo? Pasko? Eto na po, magluluto na. Ay, wala pa po pala tayong bigas. Naisain ko na yung huli kaninang umaga. Ano ka ba naman, May? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayon ko lang po naalala eh. O anong gagawin mo ngayon? Eh di bumili ka ng bigas? Lahat na lang ba sasabihin ko kung anong gagawin? Daig mo pa bata eh. Gamitin mo naman kukote mo, May. Asan po yung pambili? Wala po akong pambili. Ayan, dyan kayo magaling. Ang iasa sa amin lahat ng pangangailangan nyo. Mag-aanak-anak kayo tapos bigas lang, wala man lang kayong pambili. Nag-resign na po kasi si Ken sa trabaho niya. Wala na po siyang naiaabot na pera sa akin. Sisisihin mo pa anak ko? Ang kapal naman ng mukha mo. Siya na nga to nagtatrabaho para sa inyo mag-iina? Siya pa nagkasala kasi nag-resign siya sa trabaho? Siya naman po talaga kasi dapat… Sasagot pa eh! Palamunin ka na nga lang dito. Huwag ka nang sumagot. Nag-e-explain lang naman po ako. Hindi ko kailangan ng explanation mo. Ang kailangan ko, ayusin mo trabaho mo sa pamamahay na to kasi nakikitira ka lang dito. Hindi naman po ako katulong niyo eh. Anong sabi mo? Wala po. Narinig ko yon. Hindi ka katulong? So sino nga asahan mong gagawa ng mga trabaho mo? Ako? Saan mo ba napupulot yung kakapalan ng mukha mo? Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo eh. Sumasagot ka pa talaga? Anong ginagawa? Eh kung hindi nga kita uutusan, hindi ka gagalaw eh. Ilugar mo yung sarili mo rito. Amin na nga lang po yung pera. Bibili na po ako ng bigas para makapagluto na po ako. Ano, galit ka? Tinatabugan mo ko? Ha? Huwag mo akong tinatarayan. Wala kang modo. Aray ko po! Kulang pa yan sa pagiging bastos ng bunganga mo. Patayin niyo na lang po ako kung yan ang gusto niyo. Total, galit na galit naman kayo sa akin eh. Patayin niyo na ako. Gusto mong totohanin ko yung hamon mo? Ha? Hindi kita uurungan. Antayin mo ako rito. Asar ba? Asar ba, Itak? Gusto mong mamatay? Ha? Halika rito. Tatagain ko yung bunganga mo para matigil ka na. Sandali po. Aling Imelda! Bumalik ka rito, buisit ka! Ako ba talaga, ha? Lakas-lakas ang loob mong babae ka? Bumalik ka rito! Hindi ko inakalang kayang gawin ng biyanang ko sa akin ang bagay na yon, Papa Dudut. Natakot ako para sa sarili ko. Natakot din ako para sa kapakanan ng mga anak ko kaya kahit walang paapaalam ay umalis kagad ako sa kanilang pamamahay. Pinagkakaisahan na kasi nila ako lahat noon na para bang sobra-sobra ang kasalanang nagawa ko sa kanila. Pati si Ken ay isa rin sa mga nagpahirap ng buhay ko. Para makaiwas sa gulo ay bumalik na lamang ako kina lolo at lola. Sobrang lungkot na naging buhay ko noon, Papa Dudut. Minahal ko si Ken kaya masakit para sa akin na hindi man lang niya kami hinabol ng mga anak niya. Parang mas masaya pa nga siya na wala na kami ngayon sa buhay niya. Papa Dudut, pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang pagkakaroon ng broken family. Pero hindi ko ito natupad. Bukod sa nawalan ng ama ang mga anak ko, ay wala rin akong trabaho noon kaya hindi ko alam kung papaano ko bubuhayin ang mga bata. Mabuti na lamang at naawa sa amin ang tita ko na siyang nagbolontaryo para alagaan ang pangalawa kong anak. Nang mga panahong yun ay naisip kong lumuwas para maghanap ng trabaho. Iniwan ko ang panganay ko kina lolo at lola at sinubok ko ang swerte ko sa Maynila. Doon po ay nakakilala po ako ng bagong lalaki sa buhay ko, si Warren. Sa Maynila ay nakahanap ako ng trabaho sa shop ng isang kamag-anak, Papa Dudut. Habang nasa malayo ay narealize ko na napakahirap palang malayo sa mga anak.
kaya hindi ko maintindihan kung bakit ito nakayana ng mga magulang ko. Pati na rin ang ama ng mga anak ko. Naisip ko noon na parang sobrang malas ng buhay ko. Dinanas ko rin ang mga pinagdadaanan ng magulang ko. Maagang nagkapamilya, broken family at ngayon ay nalayo rin ako sa mga anak ko. Para bang kung ano ang nilakaran nila noon ay doon din ako patungo. Papadudot, ang mga sinasahod ko sa shop na pinagtatrabahuhan ko ay agad kong ipinapadala sa probinsya para may panggastos ang mga anak ko. Hindi rin naman kasi nagbibigay ng sustento si Ken, kaya kailangan kong kumayod ng doble para sa akin at para sa mga bata. Dahil sa hirap ng buhay at sobrang mahal na mga gastusin ay matagal bago ako nakabalik sa amin. Sa katunayan, hindi nga ako nakauwi sa amin noong magkasakit ang lola ko. Nagpapadala ko noon ng pera para sa gamot niya. Pero hindi ito sapat dahil hindi ito kasya para sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Sa huli ay sa ospital na po namatay ang lola ko. Sobrang sakit para sa akin na hindi ko man lang nakita at nadalaw sa huling pagkakataon ang taong nagpalaki at nag-alaga sa akin, Papa Dudut. Sa kalagitnaan ng pagluluksa ko ay isang tao po ang dumating sa buhay ko. Si Warren na nakilala ko lang online. Sa kanya po ako humugot ng lakas at inspirasyon para lumaban sa araw-araw na problema. Hello, Warren? Hello? Naririnig mo ba ako? Oo, naririnig na kita. Good. Pero ikaw naman ang hindi ko makita. Ayusin mo yung webcam mo. Sandali lang. Luma na kasi tong webcam na binigay sa akin eh. Baka hindi malinaw yung video ko. Okay na, kita na kita. Ayos na ba? Oo, maayos na. Ayan, at least napatunayan ko na hindi ka scam. Nakikita na kitang gumagalaw. Bakit? Akala mo ba peke yung mga pictures ko? Nung una, oo. Ayaw mo kasi makipag-video call eh. Isang buwan na tayo magka-chat, hindi ka pa rin nagpapakita sa video. Siyempre, mag-ihinala ako. Pero ngayon, wala na yung mga hinalang yun. Kasi naman, hirap ako makahanap ng computer shop na may webcam. Yung iba naman walang headset. So ano, approve ba sa'yo? Oo naman. Matagal ka na kayong approve sa akin. Ay sus! Ako, approve ba sa'yo? Oo naman. Pero alam mo, mas pogi ka pala kaysa sa mga pictures mo. Insulto ba yun o papuri? Papuri yun, uy. Tingin ko mas pogi ako sa personal. Mukha nga. Kumusta naman dyan sa Middle East? Dito? Mainit pero okay naman. Mas masarap ang buhay dito kumpara dyan sa Pinas. Hindi nga. Ibig bang sabihin yan wala ka ng planong bumalik dito sa Pinas kasi maganda na buhay mo dyan? Sa tingin ko, hindi na ako babalik dyan. Maganda na ang buhay ko rito eh. Talaga? For good ka na? Wala na talagang balikan? Basta ayoko dyan. Mas chill ako rito kumpara sa buhay ko noon dyan sa Pilipinas. Paano tayo magkikita niyan kung ayaw mo nang bumalik dito? Ikaw na lang kaya magpunta rito sa Middle East. Ano namang gagawin ko dyan? Dito ka magtrabaho. Ay, ayoko. Masyado yung malayo. Tsaka hindi ba nakakatakot dyan? Hindi naman. Basta nasa tamang mga tao ka lang, magiging safe ka rito. Nakakatakot kasing ibang bansa eh. Nandito naman ako. Ano kinatatakot mo? Basta hindi ko masabi. Pero kung may pagkakataon, papayag ka ba magtrabaho dito? Siguro. Ewan ko, pag-iisipan ko muna. Pag-isipan mo. Nandito lang ako maghihintay sa'yo. Sige, pag-iisipan ko. "57 years old na po si Warren noong nagkakilala kami samantalang ako ay 25 years old lang. Sa kabila ng agwat namin sa edad, Papa Dudut, ay mabilis kaming nakabuo ng pagkakaibigan. Isa si Warren sa mga nagbigay ng saya sa buhay ko habang mag-isa lamang ako nakatira sa Maynila at malayo sa pamilya. Magastos man ay sinisikap kong mag-online noon sa mga internet shop para lamang makausap siya dahil nasa malayo siyang lugar. Mabait si Warren, Papa Dudut. Maalalahanin siya at magalang.
Makulit din at romantiko kaya mabilis ding nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon ay sinimulan niya akong ligawan. Dahil nasa panahon ako noon kung saan ay kailangan ko ng kalinga ay sinagot ko po si Warren. Nagkaroon kami ng long distance relationship at kahit mahirap man noong una ay nalampasan pa rin naman namin ang pagiging malayo namin sa isa't isa. Kalaunan ay niyaya ko ni Warren na doon lang sa kanila magtrabaho. Nung una ay nag-aalangan ako dahil parang hindi ko kayang iwan ang mga anak ko ng tulad ng ginawa ni Mama sa akin. Hindi kasi katulad ng Maynila ay malayo ang Middle East at mas mahihirapan akong umuwi kung sakali. Pero dahil kailangan ko ng pera ay mas pinili ko na lamang ang mag-abroad. Papadudot, akala ko noon ay maayos na ang buhay ko once na naging OFW na ako. Yun pala ay doon na po magsisimula ang kalbaryo ko. Pagkarating ko kasi sa Middle East ay nalaman ko ang totoong pagkatao ni Warren. Halika, pasok ka. Ang laki pala ng bahay niyo. Kaya pala mas gusto mo rito eh. Di ba? Ayaw mo maniwala eh. Mas maayos kasi ang buhay ko rito. Mabuti pa ikaw, maganda na ang buhay. Ako kaya, kailan din giginhawa? Magsumikap ka lang. Makukuha mo rin ang mga bagay na gusto mo balang araw. Teka, O bakit? itong picture sa dingding niyo, may anak ka na ba? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Oo, meron na akong anak. Single dad ka? Hindi rin. May asawa na ako, May. May pamilya ka na? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailangan bang sabihin? Natural! Warren, ano ka ba? Yan ang unang bagay na kailangan mong banggitin kapag pumapasok ka sa isang relasyon. Grabe ka! Hindi ko na sinabi sa'yo kasi para sa akin, hindi naman importante yun. Para sa akin importante yun. Ayoko maging kabit, Warren, at kailanman hindi ko pinangarap na manira ng isang pamilya. Tapos ano to? Papupuntahin mo ako rito sa bahay niyo na parang wala lang? Anong ipapakilala mo sa akin sa pamilya mo? Pinsan? Kaibigan? Kakilala lang? Sandali lang. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Aalis na ako. May, teka lang. Magpapaliwanag ako. Makinig ka muna. Ano? Ano bang kailangan mo ipaliwanag? Huminahon ka muna. Pwede ba? Paano ako hihinahon? Yung boyfriend ko na inakala kong single at dinala-dala pa ako rito sa Middle East, may pamilya na pala. Sinong hihinahon sa ganong klaseng balita? Okay lang sana kung nasa Pilipinas tayo, madali lang umalis. Pero nandito ako sa ibang bansa, Warren. Naisip mo ba yun? Wala na kami ng asawa ko, okay? Matagal na kaming hiwalay, kaya huwag kang mag-alala. Hiwalay na kayo? Oo, kaya pwede kong gawin ang anumang gusto kong gawin. Kasi totoo naman, single ako ngayon. Bakit? Ba't kayo naghiwalay? Komplikado eh. Sabihin na lang natin na marami kaming hindi pagkakaintindihang dalawa. Umalis siya, pinalaya ko siya. Ganun lang kasimple. Pambihira ka naman, Warren. Yung mga ganyang bagay dapat pinapaalam mo sa akin bago ko gumawa ng ganito kalaking desisyon. Hindi yung tsaka mo lang sasabihin lahat kapag nandito na ako. Sana man lang nakapaghanda ako, hindi yung bigla mo na lang akong gugulatin sa katotohanan. Sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Akala ko hindi na yun big deal. Big deal yun para sa akin. Pasensya ka na. Patawarin mo na ako. Ano pa yung mga hindi mo nasasabi sa akin? Sabihin mo na ngayon. Wala na. Kaya kita pinapunta rito para opisyal kita ipakilala sa mga anak ko. As in ngayon na? Tingin mo, matatanggap nila ako bilang second mom nila? Oo naman. Mababait ang mga batang yun. Halika, ipapakilala kita sa kanila. Hindi ko inaasahan, Papa Dudut, na may sarili na palang pamilya si Warren, pero matapos niyang i-explain ang lahat, ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan yon. Pero kahit tanggap ko na may anak na si Warren, ako naman ang hindi tanggap ng mga anak niya. Naramdaman ko ito noong ibinahay ako ni Warren para akong katulong kong ituring noon ng mga anak niya. Ayaw nila sa akin dahil pakiramdam nila ay ako ang dahilan
kung bakit naghiwalay ang mga magulang nila kahit na ang totoo ay matagal na silang wala noong nagkakilala kami. Papa Dudut, inalipusta ako ng mga bata pero lahat ng yon ay tiniis ko dahil anak sila ni Warren. Wala akong choice kundi pakisamahan sila at tanggapin na lamang ang pagmamaldita nila. Kung ayaw nila akong tanggapin bilang pangalawang magulang, hindi ko sila pipilitin. Ang gusto ko lang namang makamit noon ay ang respeto at paggalang kahit bilang isang tao na lamang. Ang ipinangakong trabaho ni Warren sa akin ay hindi natuloy, Papa Dudut. Kaya tuloy ay kinailangan kong dumiskarte at maghanap ng hanap buhay. Ayoko rin naman kasing umasa kay Warren dahil may pamilya akong inaalagaan sa Pilipinas. Pero sa halip na tulungan ako ni Warren ay parang mas gusto pa niya na wala akong trabaho. Gusto lamang niya na nakapirmi ako sa bahay nila. Ayaw niyang maging independent ako. Sa pagtagal ng pagsasama namin ay unti-unti ay lumabas din ang totoong kulay ni Warren. At doon ay nalaman ko ang mga rason kung bakit siya hiniwalayan ng dati niyang asawa. Papa Dudut, nagsimula akong pagbuhatan ng kamay ni Warren. Aaminin ko naman na minsan ay may pagkaselosa ako. Hindi ko na naiwasang magkaroon ng trust issues lalo na noong itinago niyang may asawa na pala siya noon. Dahil sa mga paghihinala ko ay nauuwi ang mga araw namin sa awayan na nagiging pisikalan. Sa huli ay napatunayan ko na totoo ang mga hinala ko. Kahit ako na ang babae sa buhay niya ay nahuli ko si Warren na nakikipag-usap pa rin sa mga ex niya. Hindi lang sa isa kundi sa iba't ibang babae na nakarelasyon na niya. Papa Dudut, naging battered girlfriend ako pero sa kabila ng lahat ng ito ay nagpabulag pa rin ako dahil sa pag-ibig. Kahit na nasasaktan ay nanatili pa rin ako sa poder niya dahil wala naman po akong choice. Sinubukan kong maglayas noon pero wala din naman itong pinatunguhan dahil wala akong trabaho at wala akong lugar na masisilungan. May mga kapwa Pilipino namang tumulong sa akin. Pero limitado lang din naman ang mga tulong na naibibigay nila. Isa pa ay nalaman ko nagdadalang tawa ko noon kaya napilitan akong bumalik kay Warren. Akala ko noon ay susubukan ng baguhin ni Warren ang ugali niya kapag nagkaroon na kami ng anak pero wala pa rin nagbago, Papa Dudut. Kahit buntis ay nasasaktan pa rin niya ako. Tinis ko ang lahat alang-alang sa magiging anak namin. Sinikap kong alagaan ang ipinagbubuntis ko nang mag-isa hanggang sa ipanganak ko ito. Sa pagdating ng bata ay tuong ko lamang kinausap si Warren sa mga bagay na gusto kong mangyari, Papa Dudut. May, mabuti naman gising ka na. Kamusta ka na? Wala ka bang masamang nararamdaman? Wala naman. Hindi ba masakit manganak? Ang tagal niyo sa operating room kanina eh. Mas masakit pa yung labor kesa sa panganganak mismo. Lalo na nung pinainom na ako ng pampahilab. Ganun ba? Mukhang madali lang pala sa'yo manganak eh. Nasaan pala si baby? Si Carlos? Kinuha ulit ang mga nurse. May gagawin pa daw sa kanyang examination. Carlos? Oo, Carlos. Yun ay pinangalan ko sa kanya kanina. Tulog ko pa kasi nung ibinigay yung papel na kailangan i-fill out eh. Kaya ako na lang naglagay ng mga detalye. Bakit? Ayaw mo ba sa pangalang Carlos? Hindi. Maganda naman. Pero plano ko sana siyang pangalan ng James eh. Okay na yun. Carlos, James, kahit anong pangalan pa yan. Ang mahalaga safe si baby. At syempre pati ikaw. Eh tayo naman. Ha? Tayong dalawa, paano tayo? Anong meron sa atin? Bakit yan ang tinatanong mo? Bago ko itinakbo rito sa ospital nag-aaway tayo. Nakalimutan mo na ba? Ah, yun ba? Hayaan mo na yun. Nanganakan at lahat, yan pa rin nasa isip mo. Hindi pwedeng hayaan na lang yun. Kaya lumalakas ang loob mong mambabae dahil lagi na lang ganyan. Lagi na lang kitang hinahayaan. May anak na tayo, Warren. Hindi na ako makapapayag na patuloy ka pa rin dyan sa pambababae mo. Hindi naman ako ng bababae ah. Anong hindi?
Harap-harapan mo ako niloloko. Nagbubulag-bulagan lang ako dahil mahal kita. Hindi lang ako kumikibo pero deep inside nasasaktan ako sa mga ginagawa mo. Praning ka lang. Ikaw lang babaeng mahal ko. Maniwala ka sa akin. Huwag na tayo maglukuhan. Ginagawa mo akong tanga eh. Alam ko kung anong ginagawa mo at kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako mauuto. Kaya ngayon tatanungin kita, saan ba papunta tong relasyon natin? Kasi sabihin mo lang kung ayaw mo na sa akin para matapos na tayo, hindi yung ginagawa mo kung option na itinatabi na lang kapag may nahanap kang bagong babae sa buhay mo. Hindi naman option ang turing ko sa'yo ah. Ganyan ang nararamdaman mo kasi ganyan ang iniisip mo sa sarili mo. Huwag mo na akong paikutin, Warren. Tama na, hindi na ako papayag sa mga ginagawa mo. Kailangan ko rin bigyan ng halaga tong sarili ko. Mamili ka, mga babae mo o kami ng anak mo. Siyempre kayo. Ano ba namang klaseng tanong yan? Sincere ba yan? O sinasabi mo lang para hindi kami mawala sa buhay mo ng anak mo? Totoo itong mga sinasabi ko. Sige, pangako. Hindi na ako makikipag-usap sa ibang babae. Simula ngayon, ikaw na lang talaga. Pangako yan sa ngalan ng anak natin. Sa ngalan ni Carlos. Sana nga, mapanindigan mo yung mga sinasabi mo. Oo naman. Mahal kita eh. Mahal ko kayong dalawa ng anak ko. Maraming salamat at kami ang pinili mo. Hiling ko na sana nagbago ka na talaga. Huwag ka mag-alala, May. May isang salita naman ako eh. Mabuti kung ganun. Nasaan na pala si Baby Carlos? Pwede ko na ba siyang makita? Oo naman. Pero sandali lang. I-check ko lang muna kung nakabalik na siya sa nursery. Lahat ng ipinangako sa akin ni Warren noong araw na yon ay hindi rin natupad, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit umasa pa akong magbabago siya. Masyado rin kasing mabulaklak ang bunganga ni Warren kaya madali lamang niya akong napaniwala sa mga bagay na ipinangako niya. Nagpatuloy ang pananakit niya sa akin, Papa Dudut. Sinasaktan niya ako ng pisikal at sa parehong pagkakataon ay sinasaktan din niya ako emotionally sa pamamagitan ng pambababae niya. Dumating nga noon sa puntong nag-uuwi na siya ng babae sa bahay kahit na nandoon ako mismo. Sobrang lakas ng loob nitong gumawa ng masama dahil alam niyang wala akong laban at wala akong ibang mapupuntahan. Napuno na lamang din ako kaya patago akong naghanap ng trabaho. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at nakahanap ako ng trabaho sa tulong ng mga kababayan natin sa Middle East na handang tumulong sa mga katulad kong wala ng ibang makakapitan pa. Nag-ipon po ako at nang magkaroon ng sariling pera ay nilayasan ko si Warren. Tanggap ko na noon na hindi talaga niya ako mahal kahit na may anak kami, kaya hiniwalayan ko na lamang siya. Dahil mahirap ang buhay sa ibang bansa ay dinala ko sa Pilipinas ang anak ko noong magkaroon ako ng chance na magbakasyon. Iniwan ko ang bata kay mama na noon ay nakabalik na mula sa pagtatrabaho niya sa abroad. Saka ako bumalik ng Middle East para magpatuloy sa pag-iipon ng pera. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay naging payapa rin sa wakas ang buhay ko. Mas lalo pa itong gumaan noong nakilala ko ang isa na namang lalaki sa buhay ko. Walang iba kung hindi si Sam. Makikiupo po. Sige lang po, upo kayo. Masarap tong luto nila, no? Oo nga po mga lutong bahay talaga. Nakakamiss kumain ng lutong Pinoy. Mabuti nga may mga ganitong klaseng salo-salo ng mga Pinoy rito. Kahit papano, parang nasa Pinas na rin tayo. Kanya-kanyang luto, tapos share-share. Lahat masaya. Lahat magkakasama. Parang fiesta na rin. Oo nga po Matagal ka na ba rito sa Middle East? Opo, mga ilang taon na rin po ako rito. Kayo po? Matagal na. Mga dekada na. Matagal na nga talaga. Ano pong trabaho nyo kung hindi nyo mamasamain? May sarili akong business dito. Ikaw? DH po ako. Ganon ba? Opo, mabuti na nga lang may mga nakilala akong kababayan natin dito. Sila yung tumulong sa akin para makahanap ng trabaho. Bakit?
Nagpunta ka ba rito nang walang kasiguraduhan kung may makukuha kang trabaho o wala? Hindi naman po. Sure naman ako nung una eh. Sabihin na lang natin na may nagdala sa akin dito na isang tao. Pinagkatiwalaan ko ng buo pero pinabayaan lang din ako. No choice ako kundi dumiskarte para sa sarili ko. Yung mga pinangako niya sa akin napako lang eh. Nako, mahirap nga yan. Iniwan ka ng employer mo. Ay, hindi po employer. May nakilala kasi akong taga rito. Pinoy din. Hindi nag-workout yung relasyon namin kaya iniwan ko na lang siya. Ah, okay. Nakuha ko na. Mali lang yung pagkakaintindi ko sa sinabi mo kanina. Akala ko tinalikuran ka nung employer mo. Hindi naman po. Ano palang pangalan mo? May. Ako po si May. Kayo po anong pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong Sam. Kumusta naman po ang buhay nyo rito, Sir Sam? Sam na lang, wag nang sir. Maayos naman ang buhay ko rito. Medyo malungkot nga lang. Talaga po? Bakit naman malungkot? May pamilya na ba kayo rito? Wala pa akong pamilya. Single pa ako hanggang ngayon. Totoo nga. Hanggang ngayon wala pa kayong asawa? Wala pa nga 65 na ako pero hanggang ngayon wala pa akong asawa. Baka naman po hindi pa nyo talaga nahahanap yung the one para sa inyo. Parang wala naman nang darating Naku sir! Ay, Sam pala. Huwag kayong panghinaan ng loob. Yung iba nga dyan ikinakasal pa kahit matanda na Baka naman na traffic lang yung nakalaan para sa inyo. Hindi na ako umaasa dyan. Pero kung may darating man, salamat. Kung mabait naman kayong tao at wala kayong inapakan o sinirang buhay, sigurado kung may ilala ang tao para sa inyo ang Diyos. Tama ka naman dyan. Hindi naman ako umaasa o naghihintay pa pero kung darating, darating. Sabi nga sa kanta, que sera. Que sera? Oo, hindi ko alam kung Spanish ba o Italian yan pero ang ibig sabihin sa Ingles whatever will be, will be. Sa madaling sabi, mangyayari ang mangyayari. Ah, yun pala ibig sabihin nun. Tama naman po. Kung ano ang nakatakdang mangyari, yun talaga ang mangyayari. Kaya hintay lang kayo sa true love nyo. Nakakatuwa talaga kayo mga kabataan. Punong-puno ng pag-asa. 65 years old na si Sam Papadudut. Matangkad siya at sa likod ng gabalbas sarado nitong mukha ay may itinatago naman siyang itsura. Sa unang tingin akalain mong homeless lamang siya. Hindi kasi siya marunong magayos, napakasimple lamang ng suot nitong damit nung una kaming nagkita. Subalit sa kabila ng kanyang itsura ay maganda naman ang personality ni Sam. Matalino siyang tao at halata ito sa pananalita niya. Halos lahat ng lumalabas sa bibig niya ay may ibig sabihin. May itinatago din naman siyang kulit pero ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging maalaga niya. Naging magkaibigan po kaming dalawa, si Sam na po ang naging takbuhan ko tuwing may problema ako sa Middle East. Nung down na down ako ay siya ang umalalay sa akin. Nilagaan niya ako Papadudut na first time ko lang maranasan mula sa mga lalaking nakakasama ko. Kalaunan ay nilagawan po niya ako at hindi nagtagal ay napasagot din niya ako. Alam ko po na pagdating sa pag-ibig ay palagi akong padalos-dalos. Pero sa pagkakataong yon, alam ko sa sarili ko na totoo ang nararamdaman ni Sam. Para sa akin dahil sa kanya ko lamang naranasan ang maging safe. Malakas ang loob ko dahil alam ko na siya po talaga ang para sa akin. Noong naging kami ay saka ko na lang din nalaman na si Sam ay isa palang retired na piloto. Papadudot noong panahong nagkakilala kami ni Sam ay heartbroken pala siya. Ikinuwento niya sa akin ang pagkakaroon niya ng girlfriend sa Pilipinas. Pinagkatiwalaan niya ito at binigyan ng oras at minahal ng totoo. Pero ang ending ay nagloko yung babae. Dahil mahal niya ito ay pinagbigyan ni Sam ang girlfriend niya at pinatawad niya ito. Ayun nga lang ay sinayang ng babae ang second chance na ibinigay sa kanya ni Sam dahil nagloko lang ulit ang babae.
hanggang sa mabuntis siya ng ibang lalaki. Sa huli si Sam na mismo ang nagparaya at nakipaghiwalay. Ang sabi sa akin ni Sam, ako raw ang muling nagpaligaya sa madilim na buhay niya. Sa pagdating ko ay naranasan ulit niyang ngumiti at mangarap. Unti-unti ay nakita ko ang pagbabalik sa dati ni Sam. Inayos niya ang kanyang sarili at doon ko na po nakita ang taglay niyang kagwapuhan. Noong tinanggal niya ang buhok sa kanyang mukha ay bumata siya ng ilang taon. Sa pagtagal ay nadagdagan din ang timbang niya at bumalik siya sa dati niyang kakisigan. Naging maganda ang relasyon naming dalawa ni Sam, Papa Dudut. Naging sandalan namin ang isa't isa. Kaming dalawa ang nagbigay ng lakas sa bawat araw na dumarating sa buhay namin. Kaya nga lang dahil sa edad ni Sam ay nais na niyang mag-settle down. Kaya noong magkaroon ng pagkakataon para pag-usapan ang future namin ay nag-usap kaming dalawa ng masinsinan. May ginagawa ka ba? Wala naman, may kailangan ka ba? Gusto mo bang kumain? May hinanda akong merienda. Hindi. Busog pa ako, salamat. Dito ka muna, usap tayo. Tungkol saan? Wala naman, tungkol lang sa buhay. Tungkol sa plano natin sa hinaharap. Okay. Ano bang plano mo rito sa Middle East, May? Anong ibig mong sabihing plano? Anong plano mo sa buhay mo rito? Hanggang kailan ka magtatrabaho sa Middle East? Kailan mo planong umuwi? Mga ganong bagay. Ako? Kasi alam mo, nagpunta ako ng Middle East sa pag-asang maayos ko ang buhay ko. Matutulungan ko ang pamilya ko. Mabubuhay ko ang mga anak ko. Sa ngayon hindi ko pa nagagawa yun eh. Nasimulan ko na, oo, pero hindi ko pa talaga ganap na nakukuha yung mga pangarap ko para sa sarili ko, sa pamilya ko, tsaka sa mga anak ko. Ibig bang sabihin yan, wala ka pang planong umuwi sa Pilipinas? Sa ngayon? Parang wala pa. Hindi pa kasi ako nakakapag-ipon eh. Pero sure naman ako na uuwi rin ako balang araw. Siyempre, nandun yung pamilya ko eh. Ganun ba? Bakit mo naman natanong? Ako kasi, alam mo naman, this year magsi-69 na ako, di ba? Oo, alam ko. 3 months na lang birthday mo na. Oo, malapit na. Naisip ko kasi na gusto ko na mag-settle down bago ako mag-70. Mag-settle down? Oo, hindi naman natin may kakaila na matanda na ako. Naubos ko na yung mga panahon ko sa pagtatrabaho. Tutal, may ipon naman na ako. Naisip ko na bumalik na lang sa Pinas para doon na ako mag-retire. Ganun ba? Magandang idea nga yan. Mas maganda kapag bumalik ka pa rin sa sarili mong bansa. Deserve mo yan. Pero ang akin lang naman, gusto ko sana na kasama ka sa pagbabalik ko. Ako? Oo, ikaw, May. Gusto ko na ikaw ang makasama ko sa Pilipinas. Wala na rin naman akong ibang pamilya dun. Ikaw na lang yung itinuturing kong pamilya ko. Pero paano yung trabaho ko rito? Yun nga ang dahilan kung bakit kinakausap kita ngayon. Willing ka ba na i-give up yung trabaho mo rito para samahan ako sa Pilipinas? Alam ko na may mga pangarap ka pang gustong maabot. Pero pwede bang abutin mo yung mga pangarap na yun na kasama ako? Sa Pilipinas, sa lugar kung saan tayo pwedeng maging masaya. Kapag ba ikaw ang pinili ko, sigurado ka ba na hindi ko yun pagsisisihan? Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na pwede mong pagsisihan. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, kapag sinamahan mo ko sa pag-uwi ko, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, hindi kita ipagpapalit kanino man. Kasi ikaw lang yung tanging nagpakita at nagturo sa akin kung paano ang magmahal ulit. Sa'yo nakakapit ang inspirasyon kong mabuhay at ipagpatuloy ang mga araw ko sa mundong to. Ikaw yung inaasahan ko na makapagbibigay ng saya sa puso ko. Ikaw lang, May. Sam. Kaya ako sinasabi to lahat, hindi dahil gusto kitang i-pressure. Gusto ko lang malaman mo kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Sa uli, desisyon mo pa rin naman ang masusunod eh. Ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo.
Kaya kung sasama ka man sa akin o hindi, tatanggapin ko ang magiging pasya mo nang walang galit at tampo. Sasamahan kita. Sasama ako sa'yo sa Pilipinas. Kung gusto mong bumuo ng masayang pamilya, ng masayang alaala, sasamahan kita. Talaga? Oo, kasi mahalaga ka rin naman sa buhay ko eh. Hindi rin kita ipagpapalit kanino man. Yung trabaho, makakahanap tayo ng bago. Pero ikaw, mahirap nang hanapin ang isang tulad mo. Kaya hindi na kita pakakawalan sa buhay ko. Maraming salamat, May. Maraming salamat din na dumating ka sa buhay ko. Papa Dudut, pagka-uwi namin ni Sam sa Pilipinas ay agad kong ipinakilala ang mga anak ko sa kanya. Ipinakilala ko rin sa kanya sina mama at ang lolo ko na nagpalaki sa akin. Natuwa ako na buong pusong tinanggap ni Sam ang pamilya ko. Sa Pilipinas ay sinubukan kong maghanap ng bagong trabaho. Dahil dating piloto si Sam ay sinubukan kong mag-apply sa trabaho na related dito. Papa Dudut, hindi ko pa po nasasabi sa inyo pero noong bata ako ay pangarap kong maging flight attendant. Kaya noong nakakita ko ng pagkakataon para abutin ko ang pangarap ko ay sinubukan ko ang swerte ko. Isang cabin crew interview ang inaplayan ko. Hindi ko alam noon kung makakapasa ako sa mga requirements nila kahit na ibang degree ang kinuha ko. At wala akong background sa pagiging FA pero sinubukan ko pa rin. Basta ang nasa isip ko lang noon ay opportunity na yon para baguhin ko ang buhay ko, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay nakapasa ako sa interview. Siguro ay dahil na rin po sa tulong ni Sam at sa mga connection niya bilang dati naman siyang piloto. Pagkatapos makapasa sa interview ay sumalang kami sa matinding training. Mabuti na lamang at wala silang maximum age requirement at kahit 33 na ako noon ay nakuha pa rin ako. Pagkatapos ng puspusang training ay natanggap ako sa trabaho. Papa Dudut, ang lahat ng hirap at pagpapakapagod ko ay napalitan ng blessing at kay Sam ko ito unang ibinalita. Sam? Sam! Nasaan ka? Nandito ako. Bakit? May sasabihin ako sa'yo. Halika dali. Nanalo ka ba sa loto? Ang saya-saya mo ah. Hindi. Pero para na rin akong nanalo sa loto dahil sa nangyari. Ano bang nangyari? Isa na akong flight attendant. Totoo ba? Congratulations! Salamat! Yung childhood dream ko, naabot ko na. Alam mo, hindi ko talaga inaasahan na makakapagsuot na rin ako sa wakas ng uniforme ng mga FA. Dati ini-imagine ko lang yun nung bata ako eh. Para kasing imposible na mangyari sa buhay ko yun kasi alam mo na, mahirap lang kami, broken family pa. Parang wala na akong chance ka ako sa sarili ko noon kaya kinalimutan ko na yung pangarap kong yun. Pero tignan mo, nandito na tayo ngayon. Abot na abot ko na yung pangarap na dati iniisip ko lang. Congratulations! Masaya ako para sa'yo. Oh, bakit parang anungkot mo naman? Hindi ka ba masaya na nakapasa ako? Masaya ako. Sa totoo lang, proud na proud ako sa'yo. Sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng mga pagsubok sa buhay mo, masaya akong makita ka na unti-unti mo nang nakukuha yung mga gusto mo sa buhay. Pero bakit ganyan ang reaction mo? Para kang nakarinig ng masamang balita. Alam mo naman na dati akong piloto, di ba? Oo. Alam ko kung gaano kahirap magtrabaho sa airlines. Alam ko kung gaano ka busy ang mga tao doon. Dahil napagdaanan ko na lahat ng yun eh. Para rin silang OFW na malayo sa mahal nila sa buhay. Malimit lang nila makita mga pamilya nila kasi lagi silang nasa alapaap. Biyahe dito, biyahe doon. Oo, alam ko rin yun, Sam. Pero alam mo rin ba kung paano yung maiwan? Kung paano makamiss sa taong wala sa tabi mo kasi nasa malayo siya nagtatrabaho. Kasi ganun ang mararamdaman ko kapag naging FA ka. Ayaw mo ba na maging flight attendant ako?
Di ba nga, sabi ko sa'yo na ang tanging pangarap ko na lang ay mag-settle down kasama ka. Ikaw at ang pamilya mo. Pero paano ko gagawin yun kung palagi kang mawawala sa tabi ko? So ayaw mo nga. Hindi ko sinasabing ayaw ko. Ang gusto ko lang sabihin, mas gusto ko sana kung dito ka na lang sa tabi ko. Magkasama tayo hanggang sa… ewan ko, hanggang sa mamatay siguro ako. Huwag mong sabihin yan. Ano ka ba? Yun ang totoo. Matanda na ako. Bilang na lang ang oras ko. Ayokong pigilan ka sa pangarap mo dahil minsan din naman akong nangarap eh. Pero pwede bang maging makasarili rin ako kahit ngayon lang? Pwede bang wag ka na lang umalis? Tama ka. Nangako pala ako sa'yo na hindi kita iiwan. Sorry. Hindi kita pinipilit sa… Hindi. Okay lang. Totoo yung mga sinabi mo at yun din ang mga ipinangako ko sa'yo bago tayo bumalik ng Pinas. Kaya kailangan ko yung tuparin. Sigurado ka na ba? Bibitawan mo ang pagiging FA mo para sa akin? Bibitawan ko ang pangarap ko para sa taong mahal ko. Kasi alam mo ba, dalawa yung pangarap ko eh. Una, maging flight attendant. Pangalawa, magkaroon ng ama ang mga anak ko. Pareho ko silang nakuha pero hindi ko sila kayang pagsabayin. Kaya pipiliin ko sa dalawa kung ano yung mas mahalaga. At ikaw yun, Sam. Ikaw at yung mga anak ko na magkaroon ng father figure. Yan yung isang bagay na hindi ko naranasan ng bata pa ako eh. Maraming salamat, May. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Maraming salamat din sa pagdating mo sa buhay ko. Para sa pag-ibig, isang oportunidad sa buhay ko ang pinakawalan ko, Papa Dudut. Pero kahit ganoon ay wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko. Kung sa panahon ngayon ay marami ang pumipili ng love over career, ako ay love ang pinili ko. Love na matagal ko nang ipinapanalangin. Love na matagal ko nang hinahanap. Kaya naman nang dumating ito sa buhay ko ay hindi ko na ito pinakawalan pa. Masaya ako na malamang nakapasa ako para maging flight attendant, ngunit hindi yun ang priority ko sa buhay. Ang priority ko po ay ang makasamang mga anak ko at mabigyan sila ng ama na makakasama nila sa kanilang paglaki. Naranasan kong lumaki sa isang broken family at hindi naging maganda ang buhay ko dahil doon. Kaya naman babaguhin ko ang direksyon ng buhay ko ng mga anak ko para hindi nila maranasan ang mga pinagdaanan ko. Nagpakasal kaming dalawa ni Sam, Papa Dudut, at ngayon ay siya na ang legal guardian ng mga anak ko. Inako ni Sam ang mga bata na parang kanya, kaya naman bilang ganti ay mananatili ako sa kanyang tabi bilang isang mabuting may bahay. Ibibigay ko sa kanya ang tunay na pagmamahal na deserve niya. Wala pong perpektong pamilya pero masaya na ako na meron na akong kompletong pamilya. Isang tindahan ang ipinatayo ko para magkaroon kami ng daily income. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, masaya na po ko ngayon kasama ang asawa ko at mga anak ko. Malayo man ito sa pinapangarap ko noong bata ko ay nakuha ko naman ang pamilyang inaasam ko. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana ay naging makahulugan po ito para sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, May. Mga kabarangay, lahat tayo ay may choices sa buhay. May mga bagay tayong pinipili na minsan ay pinagsisisihan natin. May mga pagkakataon naman na ikinaka-proud natin ang mga nagiging desisyon natin sa buhay. Basta sa huli, kung ano man tayo ngayon ay dahil sa mga choices natin sa buhay. Ituring natin ang mundo bilang isang malaking chess game na bawat galaw ay kailangang pag-isipan para hindi tayo ma-checkmate sa dulo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay
at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.